Morning! On today's video, gagawa tayo ng series of videos regarding documentation, paperworks ng motorsiklo at mga sasakyan. Lost CR, transfer of ownership, registration, cancellation of mortgage. So, ito yung unang video natin. Ito yung example. Okay. Na pala, pag ang sasakyan nyo or motorsiklo, tapos nyo ng bayaran, siyempre makukuha nyo na sa bangko. So, ang makukuha nyo is ito. Ito yung original na CR. Kung makikita nyo, meron niyang nakalagay na encumbered. Sa OR naman, siyempre, same date yan ng CR at nakalagay dito is annotation of mortgage. Ito yung promissory note with chattel mortgage, yung mahabang marami kayong pinipirmahan. Meron kayong certificate of full payment. Ito yung release of mortgage. 3 piraso yan. Okay, ganito yan. Para matanggal nyo yung encumbrance, ito yung sistema. Pero, dito muna tayo sa unang kaso na binigay sa akin ng isang customer natin. So, same. Na-release na sa kanya yung lahat ng dokumento coming from the financing company. Ang problema, nawala niya yung original na CR. Hindi ka ho pwede mag-file na kagad ng duplicate or lost certificate of registration sa LTO hanggat hindi mo ginagawa ito. Okay, pwede naman to hindi in order. Pero lahat to is gagawin mo. Okay, ang una kong ginawa is nagpagawa ako affidavit of loss of certificate of registration. Nagpagawa na rin ako ng affidavit of warranty. Siyempre ho, pinanotaryo ko yan. Saka may pirma yung original registered owner. Next, pumunta na po ako ng Registry of Deeds. Ngayon, ganito yan. Yung registered owner nakatira sa Parañaque. So, madalas, kung saan ka Parañaque, Muntinlupa, Makati, ang address mo, doon pinapasok yung mortgage mo sa Registry of Deeds. Pero may nangyayari, gawa ng kaso na to, nakatira siya sa Parañaque, pero yung financing company, Makati. So, pinasok nila yung RD sa Makati. Kaya, binabasa ko rin kung saan, para hindi ako mapagod kung saan ako pupunta. Nung na-cancel ko na siya sa Makati, ito rin yung assessment. May assessment form yan. Tapos, bibigyan na kayo ng resibo. Ganyan yung itsura ng resibo ng RD. Yung release of mortgage, magkakaroon niya ng tatak na ganito. Yan. So, ibig sabihin, sa Registry of Deed, na-close na nila. Kasi may babayaran ka rin. Binayaran ko dito, nasa 700. Depende ho yan dun sa loan amount nung inutang nyo sa financing. Pumunta ngayon ako sa pinakamalapit na LTO dun sa residential address ng registered owner, which is LTO Parañaque. Ito yung sa may sukat, yung after ng SM sukat. Anyway, LTO Parañaque. Ang dadalhin mo doon na dokumento is una, gawa ito, nawala yung original CR. So, meron lang akong photocopy. Updated na official receipt, kailangan registered din yung motorsiklo o sasakyan nyo. And then, ito nga, yung resibo ng RD, yung release of mortgage na papel na may tatak. Sa likod nito, ito yung sinasabi ko sa inyong assessment form. Naka-attach din yan. Galing din yan sa RD. At ito yung promissory note o deed of assignment or chattel mortgage na mahaba. Naka-attach yan. Affidavit of warranty. Affidavit of loss ng certificate of registration sa CR. Okay. So, sa case na to, kailangan dalin ang sasakyan. Kasi ini-stencil nila ulit yan. Dahil nga, ang transaksyon natin, lost CR at cancellation of mortgage. Okay. Yung isang senaryo niyan, kung hindi mo naman nawawala ang CR, on hand mo yung original, hindi mo na kailangan dalhin yung sasakyan. Kasi, kumpleto na yung requirements na dala mo. Kumbaga, ika-cancel mo lang yung mortgage
or tatanggalin yung nakalagay na encumbered doon sa CR. Kumbaga, wala namang loss o hindi mo naman i-change ownership kasi yun talaga kailangan mong dalhin at may additional pang requirements yun. Sa susunod, yan ang itatopic natin. So, ayun. Kung may question kayo, pwede kayo mag-comment. At actually, pag pinasok nyo na yon, madali lang yan. Kasi cancellation lang naman saka lost. Walang transfer. Kumpleto ang iyong mga requirements. O, until the next video, yung sunod na video natin, yung cancellation. Papakita natin sa inyo kung saan natin ika-cancel kung ano man yung kliyente. Kagaya nitong isang to, Nasugbu, Batangas. Thank you very much for watching.